Okay, heto na nga, magandang umaga po sa inyong lahat ha. Ang pag-uusapan natin ngayon ay itong merong nahuli, ha? Merong nahuli, ha? May backdoor ba na nangyayari sa ICC? Ang kaso ni former President Duterte bayad? Oh my God, kung totoo man ito, grabe. Ganito na po niloloko ang bansang Pilipinas, no? Alam naman natin na sobrang daming supporters po itong si former President Duterte dito sa Pilipinas. Pero yun pala, kaya pala hindi uusad at wala nang chance na makalabas si Duterte dyan sa ICC kasi bayad raw di umano. Binabayaran. Huli ba? May nahuli na ba? Huli ba si Conte dito? Kasi po, ang pag-uusapan natin ngayon, bakit natin nasabi na parang nahuli natin itong si Attorney Conte na parang may backdoor negotiation sa ICC. Okay? Na di umano, sabi ng iba sa mga comment section na bayad yan. Yan ang sabi nila, totoo ba yan? Bayad yan? Kaya sa tingin nila talo na raw itong si Duterte kasi bayad, pero nahuli raw, merong nahuli. Okay? Kasi yung una natin pag-uusapan, itong si Attorney Conte, yung utak, no, ay gumagawa ng kwento. Okay? Kung ano-anong mga pinagsasabi niya sa mainstream media. Okay? Gumagawa siya ng kwento na ang ICC case laban dito kay former President Duterte, no, ay parang bini-brainwash niya ang taong bayan. Mamaya i-explain ko yan bakit itong si Atty. Conte parang bini-brainwash niya ang tao. Okay? At pag-uusapan rin natin ang latest na developments dito kay former President Duterte dyan sa ICC, kung ano nang ginawa ni Atty. Kaufman, no? Kasi po grabe po, no, natuklasan po ni Atty. Kaufman na grabe ang bias nitong ICC na ito. Grabe ka, hindi naman direktang sinabi ni Atty. Kaufman, pero parang sa kanilang mga statements ay para na ring makikita mo na bias talaga ang ICC. Kaya nagtatanong ngayon ang taong bayan, Atty. Kaufman, binayaran ba ang ICC? Nagtatanong lang tayo Nagtatanong lang tayo kung binayaran ba. Kasi kung ano-ano mga sinasabi ni Atty. Conte sa sa social media, ipapakita ko yan mamaya bakit parang bini-brainwash niya ang taong bayan parang bini-brainwash niya ang tao. Okay? At sa huli natin, kung makaya pa natin dito sa vlog natin, ay panoorin natin itong political analyst, strategist, itong si Ana Malindugoy, na in-interview po ng SMNI na tama po ang punto dito ni Senador Marcoleta. Patungkol sa debate nila ni Kiko Pangilinan. Maganda itong pakinggan, mamaya i-analyze natin kasi po para po malaman ng taong bayan ang tunay na sitwasyon at status ng yung mga on-clause na yan, yung 9-dash line na yan, kung ano-anong mga malaman natin yan mamaya. Hindi naman tayo eksperto sa ganyan, pero at least makinig tayo kay Professor Ana Malindugoy. Okay? So yun po ang mga maiinit na pag-usapan natin ngayong umaga. Pero bago ang lahat, tulungan nyo po muna itong channel na ito na i-like at saka i-share para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Like and share na. Like and share. At sa mga bago pa lang dito, if this is your first time na bumisita kayo sa aking YouTube channel sa Donmar TV, pindutin nyo na ang subscribe button kasi libre lang yan. Walang bayad yan. At kapag nakasubscribe na kayo sa akin, ay kayo na po ay updated sa ating mga trending na mga balita na kagaya nito. Okay? So heto, nakasubscribe na ba? Okay? Unahin muna natin itong ano ba talaga ang sinabi ni Attorney Conte ang utak. Itong nakayelo. Gumagawa kasi siya ng kwento. Okay?
Ito lang naman ang kanyang kasi po ang nangyari, teka muna ha. I hope nandito 'yan. I-ano ko muna, i-include ko muna itong post nitong si Alvin, no? Wait muna. Aha, 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 aha. Aha, aha, aha. Teka muna. Patungkol po dito sa teka muna. Ayan. Discard, cancel, save. Ayan na lang muna. So ano bang sinabi ni Attorney Conte? Okay? Lawyer Cristina Conte has been frequently speaking to the media. Kasi lagi naman ito nagpapa-interview eh. Ito ay nagpapa-interview siya patungkol po kay former President Rodrigo Duterte's ICC case. At ewan ko na lang bakit sa mainstream media ng Pilipinas, bakit ini-interview itong babaeng ito? Naka-bias naman talaga ito, no? Especially about whether he will personally appear at the upcoming confirmation of charges hearings na gaganapin sa February 23, 24, 26, and 27 ngayong taon 2026. Kasi po, ang pinag-usapan po dito kung si Tatay Digong ay talagang magpapakita sa kaso, sa case, no? So syempre kung matotoo man 'yan, kasi yan ang inilabas ni Conte na mapipilitan raw na magpakita sa hearing itong si Tatay Digong. She talks as if certain things are already decided, but they are not. Yan ang sabi sa balita ha. Kasi po, kung ano-anong mga sinasabi nito ni Attorney Conte na she is assuming na ganyan na po ang mangyayari. Kaya nga, nagtatanong ang taong bayan, binayaran mo ba ang ICC? Bakit alam mo ang mga posibleng mangyari? Or, ang tanong, bini-brainwash mo ba ang taong bayan? Yan ang pinakatanong. Di ba? Kasi bakit ka makapag-sabi na si Duterte, ano na yan mapipilitan yan, pupunta na yan sa sa hearing, ganyan. 'Di ba? So, ang tanong, what is Conte claiming? Itong babaeng nakayelo ha. Ano ba ang kanyang kiniklaim? In the interviews, ang sabi niya, the long delay of the hearing is causing anxiety for her client. Wow, hiyang-hiya pa kami sa iyo ha. Nag-anxiety pa yung mga client din yung gawa-gawa lamang. The ICC's actions about Duterte's health might force him to appear in person. Kasi po, ang pinagdidebatihan ngayon kung itong si Tatay Digong is fit to stand trial. Kasi alam naman po natin, saksi ang buong bansang Pilipinas, ang taong bayan, na matanda na po si Tatay Digong at syempre, meron na talagang dinaramdam yung former president natin. Okay? Ang tanong, pipilitin ba nila na magpakita si Duterte sa hearing? Ang sabi ni Conte, mapipilitan raw. Yan ang pautot niya. Mapipilitan raw. Tingnan natin kung ano ang rason dito ha. Since Duterte allegedly did not ask for a video appearance, she believes he might show up physically. Okay, sige Conte, ikaw na lang si Duterte. Kasi pinangunahan mo si Duterte. Kung ano-ano kasi mga yabang nito sa mga interview niya sa media. She even implied that if he waives attendance, it would be his fault. Kasalanan pa ngayon ni Duterte. Kasalanan pa ngayon ni Duterte. Kung hindi raw magpapakita si Duterte.
The problem, none of these things have been officially ordered or confirmed by the ICC. Yan ang problema sa'yo. Kung ano-anong mga lumalabas sa bibig mo, konti, kung ano-anong yabang mo, ni ang ICC nga, hindi pa nga sumagot, hindi pa nga nagpalabas ng official statement. So lahat ng sinabi mo, dalawa lang yan. It's either binayaran mo ang ICC, kaya alam mo na ang mangyari, o pangalawa, binibrainwash mo lang ang taong bayan. Diba? Kaya huwag kayo maniniwala dito. Itong pangit na Godzilla na ito. Okay? Pasensya na ha kung naging ad hominem tayo kasi galit tayo sa mga ganitong klaseng tao eh. Pasensya na po. Pasensya na po. No? Ako nang manghumingi ng tawad sa ating mga side comments patungkol sa appearance niya, 'di ba? Pero pasensya na, sorry. Pero yung ugali mo kasi nagre-reflect sa mukha mo eh. How did Duterte's defense respond? Ano ang sinabi ni Attorney Kaufman at ang kanyang mga lawyers? Lead defense lawyer Attorney Nicholas Kaufman shut this down. Politely, politely, hindi po nagmamayabang, but sharply. Parang sinabi ni Attorney Kaufman na yung mga pinagsasabi ni Attorney Conte ang utak ay lahat yan hearsay o kundi man hearsay, kabubuhan, pautot o pagmamayabang. Meaning to say, sinungaling. Okay? He basically said, Conte is guessing. Diba? Mag-vlogger ka na lang, huwag ka nang mag-attorney. Kasi kaming mga vlogger, mag-guess kami, di ba? Lagi naman ako guessing dito sa ating mga vlog, di ba? So ikaw, Attorney Conte, mag-vlogger ka na lang, di ba? Conte is guessing, sabi ni Attorney Kaufman, yung lead counsel ni Duterte. No one knows yet kung ano ang gagawin ng ICC. And the world can wait. Tama rin naman, di ba? Hintayin natin. So, sabi pa dito, his sarcastic crystal ball remark means Conte is just speculating. Ano tawag mo dito kay Conte? Nagbi-brainwash sa atin. She has no authority to declare what Duterte will or won't do. Di ba? Wala kang pakialam, Conte. Wala kang karapatan para pangunahan si Duterte kung ano ang gagawin niya o ano yung hindi niya gagawin. Diba? The defense has not announced any decision. Walang sinabi sila ni Attorney Kaufman, kaya wag mong pangunahan, Conte, utak. Okay? The key point is, very important as of now, na the ICC has not ordered Duterte to appear in person. Wala pong requirement o sinasabi ang ICC na talagang obliged na si Duterte na magpakita in person. Wala pa. The defense has not said whether he will appear, waive appearance, or attend by video. Meaning to say, wala pong sinabi sina Attorney Kaufman, yung mga abogado ni Tatay Digong, na magpakita po si Duterte. Whether in the hearing, o mag-video lang, video yung camera, or talagang mag-a-attend talaga. No? So, media commentators do not decide these matters. Di ba? So, ikaw, Conte, magde-decide ka para kang ano ka ba, manghuhula? Kamukha po naman si Madam Auring. Only two parties matter. Okay? The defense when they formally notify the court. Dalawa lang yan. It's either uutos ang ICC o ang defense team talaga ni Tatay Digong ang magsasabi na, okay, we will participate. Si Tatay Digong magpapakita. Ganun. Diba? Kasi si Conte, namimiss na niya si Duterte. Namimiss na niya ang hitsura ni Tatay Digong. Kasi crush niya si Tatay Digong eh. Joke lang yan ha.
Kasi yung atat na kayong makita si Duterte eh, di ba? Kasi matutuwa yan sila na si Duterte ay pumayat. Yan ang ano nila. The ICC, when it issues an actual order, until then, everything else is talk. Di ba? Kung ano mga sabi-sabi dyan, hindi pa natin alam yan kung talagang magpapakita si Duterte. Kasi kung pangunahan ninyo, kung ano-anong mga sinasabi nyo sa media, kung ano-anong mga chismis na ipinagmamayabang ninyo dyan, wala pa rin yan. Lahat yan chismis. Yung mukha mo, tingnan mo, squatter, chismis. The bottom line, simple and blunt. Cristina Conte is speaking with confidence about things that are still undecided. Yan ang problema sa iyo, Conte. Kung ano-anong mga sinasabi mo na akala mo totoo, pero ang katotohanan yan, wala pang sinabi ang ICC, kaya nakakahiya ka. Ang mga lawyer ni Duterte nagsabi na itong si Conte ay parang guessing lang, not stating a fact. Wala siyang ebidensya. Wala siyang dokumentong hawak na si Duterte ay magpakita na. Di ba? O sinabi ng ICC na you are obliged to appear in the hearing. Wala. Okay? Lahat itong sinabi ni Conte, sinungaling. Okay? No decision has been made. No requirement has been announced. Attendance is still an open question. Everything else is noise. Yan. Ang mukha ni Conte, noise na yan. Noise ka. So yan po. Duterte expected to personally attend long delay February 23 ICC hearing. Ito po ay ipinakalat ni Conte, which is hindi yan totoo. Okay? Posibleng maging totoo yan, pero posibleng hindi rin magpakita si Duterte. Okay, so ang tanong ko kay Conte, bakit mo nasabi? Bakit binayaran mo ba ang ICC? May first-hand information ka dahil close ka sa mga judges ng ICC? Nagtatanong lang tayo, ha? Kasi parang confident eh. Pero posible yan. Posible yang mangyari. Okay? Posible yan. Ngayon, eto yung latest update. Kasi pinakita ito ng nangyari po sa website ng ICC. Ito po ay shinare ni Alvin and Tourism vlogger sa The Hague, no? Anong ibig sabihin nito sa update na ito patungkol kay Tatay Digong? Ito natin yan malalaman. Okay? Ito lang naman. What's happening about the latest documents released by the ICC? Former President Rodrigo Duterte's lawyers are appealing to the ICC because the court decided to keep him in detention while his case is ongoing. The defense says the decision was wrong. Okay? So, while ang kaso ni Duterte ay ililitis, no? Ang sabi ng mga judges at ng mga ICC, ang mga prosecutors, ay ikukulong pa rin nila si Tatay Digong while the case is ongoing. Ang sabi naman ng kampo ng mga lawyers ni Tatay Digong, ang sabi, mali po ito. Mali ang ginawa ng ICC. Okay? Why are they appealing? Bakit nag-a-appeal o bakit tumutol ang mga lawyers ni Duterte? Kasi po sa health issue, ang karamdaman po ni Tatay Digong, especially na matanda na siya. Okay? Here's the core of their argument step by step. So ipapaliwanag natin mamaya kung ano ang update. The court ignored new medical evidence. Meaning to say, eto na, bakit natin nasabing bias itong ICC? Kasi binabaliwala nila si Duterte. Binabaliwala nila ang medical evidence na hawak ng mga lawyers ni Duterte.
Oh, ICC, binayaran ba kayo ni Attorney Conte? Yan ang tanong. Bakit nyo binabaliwala ang medical records ni Tatay Digong? Duterte's lawyers submitted a new medical report. May bago pong report, ha? May bagong report patungkol po sa kalagayan ni Tatay Digong. Medical, ha? Meaning to say, involve mga doctors. Sinusuri ng mga doctors ang kalagayan ni Tatay Digong. At meron silang dokumentong maipakita from a neurologist and a neuropsychologist. Okay? Neurologist at neuropsychologist. Meaning to say, mga mabibigat po ito. Hindi ito basta-basta na mga, mga medical personalities. Okay? This report says Duterte now has serious cognitive neurological problems. So, ang mga neurologist po at mga neuropsychologist nagsasabi na si Duterte is not fit to stand trial dahil may problema po sa kanyang pag-iisip. Okay? Ini-explain natin sa layman's term, ha? At sabi nila, mahina na po ang kanyang decision making ni Tatay Digong. Okay? Weak executive function, planning, judgment, control. So weak na po ang function ng utak ni Tatay Digong. Hindi na po makapag-decide. Okay? Hindi na po makapagbigay ng opinion o sarili niyang desisyon. Okay? Declining physical condition, meaning to say, ang kanyang physical, no? Nagde-decline na. Ito siyempre matanda na. Kawawa nga si Tatay Digong dito eh. Okay? Because of this, the doctors say he cannot realistically run away. Hindi siya pwedeng tumakbo at eskapo dyan. Okay? Hindi siya pwedeng mag-influence ng witnesses. Walang kakayahan si Tatay Digong na anong tawag yun? Kakausapin niya mga witness ni Attorney Conte. Wala nang kakayahan si Tatay Digong dyan. Obstruct the case. Pwedeng gagawa ng paraan si Duterte na bayaran yung mga judges o bayaran yung mga witnesses. Walang kakayahan si Duterte kasi nga ang utak niya medyo matanda na at meron na pong diferensya. Okay? Hindi po kaya ni Duterte na mag-commit ng more crimes. Kasi inakusahan siya na gumagawa ng krimen. So, ito lang yun ang legal statement na ilalagay dito na cannot commit more crime. Sa totoo lang, hindi naman nag-commit ng crime si Duterte eh. Ang mga kalaban lang ang nagsabi niyan. 'Di ba? Yung mga inggit sa kanya. In short, he's not a risk anymore. So hindi na po nakakatakot si Duterte. He's not risk anymore. Matanda na. Kaya nga sabi, pabayaan nyo na yan. Yan ang sabi ng defense team ni Tatay Digong. 'Di ba? Kawawa. While nililitis ang kaso niya, pagbigyan nyo naman ang matanda na makalabas dyan sa detention kasi hindi po yan. Kawawa po ang matanda. Kasi kung atin pong babaliktarin, ikaw Conte, matanda ka na, ilalagay ka sa detention, anong mafe-feel mo? Di ba? Hindi mo kasi nafe-feel ang nafe-feel ni Duterte. Bias kayo. Parang Duterte is not treated fairly inside his detention, no? The ICC was required to review this but did not. Okay? Merong chance ang ICC na tingnan po ito mga medical records ni Duterte pero binabaliwala nila. Under ICC rules, Article 60, the court must recheck detention if circumstances change. So, dapat sana ang ICC
i-double check nila itong medical records ni Tatay Digong pero hindi nila ginawa. So anong tawag niyo dyan? Bias talaga itong ICC. Okay? The defense says, ang mga lawyers ni Tatay Digong, ang health ni Tatay Digong is getting worse. Is a major change and the court refused to even consider it. Ganyan po, kababoy itong ICC. Hindi nila kinonsidera kahit nag-worsen na ang kalagayan ni Tatay Digong. So instead of recessing, the court just stuck with its old decision. May, di ba? Meron silang medical records sa kanilang pagsusuri dyan. Sarili nilang sarili nilang mga doktor dyan sa loob ng ICC, yun na ang pinapaniwalaan nila. Pero itong bagong finding sa kalagayan ni Tatay Digong, binabaliwala nila. Ganyan sila kabayas. The court was unfair with the medical reports. The ICC accepted medical findings from its own doctors. Ang pinapaniwalaan lang nila ang sarili nilang doktor sa loob ng ICC. Pero nire-reject nila ang Duterte's medical report just because it came from the defense. Hindi po yan sana. May mga doktor si Tatay Digong na dapat nyo ring suriin. Di ba? Yan ang hirap sa ICC. Hindi man lang nila sinusuri itong mga doktor ni Tatay Digong. Kahit sabihin nyo pang bias ang mga doktor ni Duterte dito, still, you have to read this one. Kaya nga sabi ko, kung merong mangyayari kay Tatay Digong sa loob ng ICC, kayo talaga ang mananagot. Okay? Kasi ito medical report ito. Delikado. Tapos binabaliwala ninyo. Good luck sa iyo mga lawyers. Magagalit talaga ang mga world leaders dito. The lawyers say this is unfair because evidence should be judged by quality, not who submitted it. Correct. Di ba? Ganyan naman talaga ang korte. Nakabase po tayo sa mga documents na mga ebidensya na talagang mabigat. Okay? Yung substantial evidence. Pero dito, magtataka ka, ang ICC, binabaliwala nila. So, anong tawag nyo dyan? Bias talaga kayo. No? Ignoring defense evidence breaks the fairness and equality. Di ba? Kaya nga sabi ko, ang mga judges sa ICC, mga bobo. Think of it like it's a referee believing on one team's doctor and refusing to even read the other's report. Correct. Most reason for detention can't change except health. Okay? The court previously justified detention based on things like seriousness of charges. But those never change. The defense says the only thing that can change is Duterte's health. And that change was ignored. So the detention review became meaningless. So kawawa po si Tatay Digong, binabaliwala nila yung yung medical report. Grabe talaga ang mga taga ICC. Kaya nga sabi ko, malabo talagang ewan ko lang I hope there will be a day of reckoning as what Tatay Digong said. Pero basing dito masasabi nating bias talaga ang ICC. Ewan ko na lang kung ito, mapapansin ito ng mga world leaders nila Donald Trump, nila Xi Jinping, nila sino pa ba? Yung sa Russian president, si Vladimir Putin, sasabihin nila na ang ICC talaga walang silbi kung ganito po. Kaya nga wala nang naniniwala sa ICC. What are they asking for? The defense wants the appeals chamber to reverse the decision. Yun ang gustong mangyari ng mga lawyers ni Tatay Digong. Because obvious naman. Kitang-kita nyo naman, matanda na si Tatay Digong. Order Duterte's release from detention. Allow conditional release to a cooperating ICC member country, not total freedom. Kung maalala po ninyo,
noong patungkol po sa ah, kung yung desisyon ng pansamantalang release, yung interim release decision ng ICC, na akala natin magpakita si Tatay Digong pero hindi siya nagpapakita. Ganon po si Tatay Digong. Kasi kung kasi pwede yung gagamitin ni Tatay Digong na magpakaawa-awa siya, di ba? Magpakita si Tatay Digong na, ala, masakitin na si Tatay Digong. Magdrama-drama si Tatay Digong na magpaawa effect doon, sa hearing, yung decision doon. Pero hindi ginamit ni Duterte because he is not like that. Kasi po, hindi siya nagpapakita kasi talagang seryoso po ang kanyang dinaramdam. Okay? Hindi na po kaya ng katawan. Okay? Bottom line, in every simple terms, Duterte's lawyers are saying he is old. Ito yung conclusion. He is old, sick, mentally and physically impaired and no longer dangerous. Hindi naman talaga dangerous si Duterte in the first place. If Duterte is around, no, dito sa Pilipinas, ang taong bayan nga, komportable tayo kapag dito siya, di ba? Kasi siya lang po ang parang mahal niya tayo, parang tatay natin siya, at secure ang Pilipinas pag nandyan si Duterte. Dito sa administrasyong bangag, hindi po tayo secure. The ICC ignored medical proof, applied the rules unfairly. Unfair ang ICC. And refused to reassess his detention. Keeping him locked up under this condition is unjust. That's the heart of the appeal. Okay? So, meaning to say, masaya ang mga dilawan, masaya ang mga loyalista dito sa bagong ginagawa ng ICC. Halatang halata po dito ang ICC, bias talaga. Okay, halata talaga sila. Okay? Pero, ito lang yung masasabi ko. ICC, mga loyalista, ikaw Atty. Conte, gawa-gawa kayo ng mga kasalanan ni Duterte. Ang masasabi ko lang lahat sa inyo, good luck sa karma. Sa totoo lang. Yan ang masasabi ko sa inyo. Good luck sa karma. Ika nga, sabi ni VP Sara, ang gaba dili magsaba. Gulong ng palad. Bilog ang mundo. Tingnan lang natin kung ano ang mangyayari. So ngayon, pakinggan natin itong si Professor Ana Malindugoy na sinang-ayunan ang mga ginagawa ni Senator Marcoleta, no? Nasabi ni Ana Malindugoy na tama po ang punto ni Senator Marcoleta sa debate nila ni Kiko Pangilinan patungkol po dyan sa West Philippine Sea. Eto po, panoorin natin. There is no record whatsoever at the Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea or with the UN Secretary General, United Nations Secretary General, showing that the Philippines has submitted geographical coordinates of its maritime zone. Now, if you want to challenge me on this, you can check the website of the Ocean Affairs and the Law of the Sea. Yan ang totoo, which is correct si Senator Marcoleta on this. Wala tayong sinubmit sa DOALOS or Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea so far, or sa UN Secretary General na coordinates. Di ba? Kasi sinabi nila, tuta yan si Marcoleta, pro-China, pro-China, pro-China. Heto na yung explanation. Nilatag doon si Senador Marcoleta, like patungkol doon sa meron ba tayong coordinates, ganun. Yeah. Meron siyang nabanggit, tapos meron siyang ipinakita din na mapa na kinikilala ng buong mundo. Tayo lang kasi yung nakakaalam po doon. Tayo lang yung may batas patungkol po doon sa West Philippine Sea. Meron siyang sinasabi na kailangan kasi doon, kaya nga nababansagan siya na pro-China daw, pero ang sa kanya naman gusto niyang palakasin yung claim natin kung meron ba tayong ganito para yun yung ating kasi ito yung mga requirements. Tama po ba, Prof?
Oh, magandang tanong mo kasi inaano nila si Kong Marcoleta binabansagan nila na pro-China, which is actually, to be a friend of a country like China is not necessarily being pro that country, or let us say specifically in this case is China. No, being friend is okay. That's why we have what you call diplomacy. Ano ang gamit ng Department of Foreign Affairs kung hindi marunong makipagkaibigan ang mga Pilipino sa ibang bansa? Would you call that pro-China if you are a friend of China? Of course, it's wrong connotation. Ginagamit lang yan ng mga pro-Americans na sila talaga, as in, mahirap na magsalita. But going back to kung hindi ka gusto makipagkaibigan sa ibang bansa, i-demolish mo yung DFA. So what's the point of having a DFA if you don't want to have friends with other countries, especially with a superpower? Di ba? Ano bang klaseng logic yan? Para lang yan sa mga, yung kokote, hindi mo maintindihan kung nasaan. But in any case, going back to Kong Marcoleta, ito, magpo-post ako ngayong gabi para i-clarify ito, at may nagsalita din na nagbibida-bida na feeling niya, alam niya, which is in fact hindi, at mali siya doon. Pero mamaya, after the interview, isi-share ko din sa inyo. Pero just to support Senator Marcoleta, thus far, there is no record whatsoever at the Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, or with the UN Secretary General, United Nations Secretary General, showing that the Philippines has submitted geographical coordinates of its maritime zone. Now, if you want to challenge me on this, you can check the website of the Ocean Affairs and the Law of the Sea. And I will also make a post about this later. Kasi inaayos ko pa sinusulat ko pa yung commentary on this para makita. And I will also put in that post sa Facebook ko yung link at saka some evidence na wala tayo, and then what we have actually done. Okay, yan ang totoo, which is correct si Senator Marcoleta on this. Wala tayong sinubmit sa DOALOS or Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea so far, or sa UN Secretary General na coordinates. Walang ganon. So that is a misinformation. And later i-reinforce ko yan sa FB post ko. Pag sinabi mong maritime zones, yan ay yung EEZ, yan ang contiguous zone at saka yung continental shelf. Only ang nilagay lang natin, ang nasubmit lang, is the baseline has been deposited. It's ibig sabihin yung baseline. However, when you say deposited o submission and recognition are two different things. Hindi ibig sabihin na sinubmit mo yung baseline mo or nagsubmit ka in that sense na recognize na siya. No, that is not true. Nag-deposit ka. The recognition is another story. Just to make it sure. But I'll explain more later kasi ang hirap dito nga explain, Mark, kasi napaka-technical din niya, to be very honest. Kahit nga ako, paulit-ulit ko munang tinitignan, binabasa, iniintindi before mo siya ma-digest. Kaya nga ang hirap ng debate na to kasi hindi naman siya ganun kadaling maintindihan ng mga Pilipino eh. So kaya nga hindi ko maintindihan ang mga senador natin. Why do they have to talk about this? Why do they ask the DFA to explain these things? Kasi trabaho ng DFA ito eh. Hindi naman trabaho ito ng mga politiko. So yun. Prof, magandang gabi, si Almar po ito. May iba lang ako ng konti. Ano yung nakita mong impact, Prof, doon sa pagkikita ni First Lady Liza Marcos at Chinese Ambassador to the Philippines na nangyari ito, yung pagkikita nila habang sa kasagsagan pa po ng world war ng Chinese Embassy at ng ilang government officials po ng Pilipinas? Ano yung impact? Yes po. To be frank, I am not sure about that. Sorry kasi unang-una, First Lady kasi siya. I mean, it's okay. In a party, nagkita kayo. Halimbawa, ng ambassador ng China, nagkita kayo. Tapos, siya ng First Lady siya. So, I think the ambassador of China, the new ambassador of China to the Philippines, parang diplomat yan. Siyempre, makipag-usap, chika-chika, and all that. Whatever it is, that pinag-usapan nila. Pero, sa akin, I don't know. Kasi sa akin, she's the First Lady. Hindi naman siya elected official. Hindi naman siya ang presidente. Unless totoo ang chismis na siya talaga ang gumagalaw bilang presidente. Kasi marami nagchichismis na ganun nga. I don't know if it's wrong or right. But well, yan ang lumalabas. So ngayon, for me,
I don't know about it in terms of impact. Because for me, I would rather see the president himself talking to the ambassador and resolving this crisis, diplomatic crisis, and making it, ayusin niya yung diplomatic relation with China. Kasi mas may bearing yun kung ang presidente ang kausap ng ambassador. Kasi siya ang presidente ng Pilipinas. Hindi naman presidente si Lisa eh. 'Di ba? Pero sa akin, it's polite for an ambassador and a diplomat to talk to the First Lady kung nagkita sila sa isang event, I think. But impact, I don't know really. I don't really see, well, as far as being official is concerned. Pero, pero siguro, very strategic itong mga taga-Chinese embassy, especially the new ambassador, kasi siguro, dun sa event, kinausap niya si Lisa kasi nga, may mga lumalabas na mga chika-chika. I don't know how true it is, but many of the people na nakakausap ko in this is medyo reliable naman. Si Lisa ang siya ang power behind the president, something to that effect, or she has huge influence in how the government is being, run. Because of, something to that effect. But I'm not saying na ako nagsasabi noon. Ang sinasabi ko lang, naririnig ko siya sa mga chika-chika with friends. So I don't know if it's true, but that is what I hear usually. So yun. Okay, so ayan, no? Sinang-ayunan po ni Professor Ana Malindag-Uy ang debate ni Marcoleta at nitong si Kiko Pangilinan. 'Di ba? Halatang-halata naman na itong mga dilawan, sina Kiko Pangilinan, walang ibang gagawin yan, kundi anti-China yan. Okay? Galit na galit yan sa China. Kahit anong mangyari, kahit maaapektuhan ng ekonomiya natin, hindi sila practical, ika nga. Okay? Kasi ang gusto ni Marcoleta is lang naman let's do it in a diplomatic way kung meron man tayong problema sa China. Especially sa claimants na talking about the claiming of yung mga on-clause 9 dash line ng ganyan. Gusto ni Marcoleta kung meron man tayong claim na matibay yung ating dokumento na atin yan. Yan ang hindi maintindihan ni Pangilinan Okay? So guys, mag-comment po kayo sa mga issues na ating itinalakay at babasahin natin yan sa comment section. Okay? Paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga bago pa lang dito, subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga trending na mga balita. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.